What's up guys? Dito na naman tayo para sa isang diagram. Ginawa nating diagram ay pang Toyota Yaris 2017. Starting system wiring diagram. So ito po yun guys. Ganito lang po kasimple. Battery, starter relay, fuse box, post button start, main body ECU, ECM. And ECM to, neutral switch. Hindi na natin nilagay dito yung neutral position switch. Kasi masikip na eh. So, ito na. From battery to starter solenoid switch. Tapos, from starter relay to, kasi output yan dito papunta sa starter solenoid switch. From fuse to post button start, post button start to main body ECU. And main body ECU to starter relay. Ang magko-control dito, magsi-switch dito ay ang main body ECU. Kapag pinindot mo dito yung pag nag-post button ka, dadalo yung current dito. Tapos, ito ang i-controlin ng main body ECU, ang starter relay. Okay? Saka padadalo yung current. Dito na current ay tatawid dito papunta sa starter solenoid switch. So, troubleshooting tayo guys. Kapag ayaw umandar yung sasakyan nyo, ang una-una natin na chine-check ay ang fuse. Ngayon, dalawang fuse ang titingnan nyo. Ang papuntang starter relay at saka sa papuntang post button switch. Ngayon, kung good ang fuse nyo, dito tayo sa relay. Okay, i-check nyo dito. Gagamitan nyo ng multimeter o di kaya test light. I-post nyo dyan kung may current na lumalabas dito. Kung wala, itong i-check nyo. Isa man dito ang putol, hindi po ito gagana ang starter relay natin. Gagamit tayo ng test light o digital multimeter. I-post mo dito kung ang output dito papunta main body ECU, meron. Kung wala, ibig sabihin, putol siya. Okay, kung good naman siya, dito itong dalawa. Ang number 86, ang number 86 at saka yung number 85. Yun. Either sa kanilang dalawa dyan. Ngayon, ito pang isa. Ang sa cambio nyo, ito pang automatic transmission ito Itong tinatawag na neutral switch, neutral position switch. Kapag ang cambio nyo ay naka-release sa park, hindi nyo po mapapaandar ang sasakyan nyo. Kailangan ilagay nyo sa park muna bago nyo i-start. Kasi kung nakalagay sa drive, nilagay nyo sa drive, hindi nyo po mapapaandar po ito. Kasi i-relay ng ECM dito sa main body ECU. Main body ECU ang magkocontrol dito sa starter relay natin. So kung good ito, ang linya dito, good yung sa post button, good din ang linya dito, meron, pero walang lumabas dito. Palitan nyo yung starter relay nyo. Kasi minsan nag-i-stuck to ito o nasusunog yung coil niya dito sa loob. Kalita naman ang coil niyan. So halimbawa, pero bihira lang din naman nasisira ito. Sa tagal na, kasi minsan pag nagpalit tayo ng starter relay, mga replacement ang nilalagay natin, yun, hindi talaga tumatagal yun. May lifetime yan. So, pero kung original nga nakakabit, ang ano dito yung fuse ng starter relay. So ngayon, pagpalagay natin, okay na, good ito. May current dito na lumabas, pero ayaw umandar. Pero yung battery mo ay 90% good siya or 100%, palagay natin. O kahit 75% pa, okay pa rin yun siya. Huwag lang mag 50% kasi medyo hindi na makapaandar yan. Ngayon, ayaw pa rin umandar, ibig sabihin, minsan kasi ang starter solenoid switch natin ay nasisira yan. Lalo na kung ang battery mo na madalas low bat o sirain na talaga na hindi napalitan. Ito, hindi siya makakontak masyado sa loob. Magkakaroon ng spot-spot yan ang contact niya sa loob. Yung dalawang contact na terminal dyan.
So, ang nangyayari, hindi siya magkukontak masyado. Kaya, hindi niya mapapaikot ang starter motor. So, ngayon, kung napalitan mo na ng bago, kung na-test mo man yung bago siya, tapos ayaw pa rin ito umikot yung starter, mabagal. Ang isa sa mga dahilan na mabagal umikot yung starter motor natin ay ang carbon brush. Dito sa likuran niya, sa puwitan niya, baklasin nyo lang yung tatlong tornilyo dyan. Pag inatras nyo yan, makikita nyo na ang carbon brush na tatlo. So, napupudpud dyan. Pag pudpud dyan, hindi na siya masyado makakontak. So, pag hindi masyado makakontak, ano mangyari? Hindi niya mapapaikot ang starter motor. Okay. Itong starter solenoid, taga-contact lang yan siya para mag-follow yung Bendix drive dito. Hatakin niya dito, ang switch dito, kaya tinatawag siya na starter solenoid switch. Hatakin niya itong arm dito, papalo yung Bendix gear dito. Pag palo ng Bendix gear, iikot ang starter motor, paikotin ng starter motor ang engine flywheel. Yon, ganun ang nangyari. So ngayon, karamihan na nasisira sa starter ay ang carbon brush. Pagpudpud na siya dahil sa tagal na ng serbisyo niya. Napupudpud po yan, guys. Kaya ang iba bumibili ng buong starter. Pero pwede mo ma-remedyoan yan, guys. Mura lang yung starter, carbon brush niyan, may mga replacement yan. Siguro mga 150 pesos lang yan. Isang box niyan, 6 na piraso na yan. May reserva ka pang 3. Pag masikip siya sa lagayan, hasain mo lang siya. Importante, libre siya, makagalaw siya sa lagayan ng carbon brush para makalaro-laro siya. Madali lang. Madali lang yung isa, baka bibili ka ng starter, magkanong starter assembly, napakamahal po. So, bibili ka ng carbon brush, mura lang yan, guys. 150 pesos lang. Kaysa bibili ka 5,000 na halaga ng starter. O di kaya 3,500 sa surplus. So, ang surplus na mabibili mo, hindi pa sigurado. Baka matagal na rin ang serbisyo, ang carbon brush niya, pudpud na rin. So, ganun lang, guys. Ganun lang kasimple. So, maraming salamat sa pagpanood at sa mga baguhan dyan. Huwag kalimutan na sa pag-subscribe at pindutin ang button para sa mga latest natin i-upload. Mag-notify po sa inyo yan. At huwag rin kalimutan na i-share, guys, para sa mga ibang gusto matuto rin sa mga starting system wiring diagram ng mga sasakyan ay malalaman din nila. So, guys, maraming salamat hanggang sa susunod na video.